Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas, pakinggan ninyo ng mabuti ang mensahe na ito dahil maraming maling impormasyon ang kumakalat ngayon tungkol sa Universal Social Pension. Nakita ko na sa Facebook, sa YouTube, pati na sa mga grupo ng mga seniors, maraming nag-post na aprobado na raw ang batas at may 1,500 piso, 11,000 piso, at kahit 12,000 piso pang pensyon na raw na makukuha ng lahat ng senior citizens bago ang eleksyon. Mga kapatid, ito ay hindi totoo at masakit na pakiramdam na makita ko ang mga lolo at lola natin na pumupunta sa DSWD office, sa barangay hall, at sa government centers para hanapin ang pera na hindi naman talaga umiiral. Kaya ngayong araw na ito, ibubunyag ko sa inyo ang totoong katotohanan tungkol sa Universal Social Pension. Sasabihin ko sa inyo kung ano talaga ang estado nito, kung magkano ang tunay na halaga, sino ang makakakuha at ano ang dapat ninyong gawin upang hindi kayo magsayang ng panahon at pag-asa. Hindi ito balita na galing sa chismis o sa di kilalang YouTube channel. Ito ay galing mismo sa mga opisyal na dokumento ng gobyerno, sa Senado, sa House of Representatives, at sa Department of Social Welfare and Development. Kaya magtiwala kayo sa akin dahil ibibigay ko sa inyo ang eksaktong impormasyon na kailangan ninyo para sa inyong kinabukasan. Mga lolo at lola ko, magsimula tayo sa katotohanang dapat ninyong malaman ngayong araw na ito. Maraming fake news at maling balita ang kumakalat sa social media tungkol sa Universal Social Pension. At ang dahilan kung bakit ako gumagawa ng video na ito ay upang linawin ang lahat ng bagay bago pa kayo magsayang ng panahon sa pagpunta sa mga tanggapan o bago pa kayo umasa sa mga perang hindi pa naman talaga umiiral. Naaalala ko pa noong nakaraang buwan, may nakita akong matandang babae sa DSWD office sa Quezon City, 73 taong gulang na siya, at naghihintay siya ng mahigit 3 oras dahil narinig niya sa kapitbahay niya na may 12,000 pisong pensyon na raw na ipapamahagi bago ang eleksyon. Nung tinanong siya ng staff kung nasaan ang kanyang application form o kung sino ang nag-text sa kanya, wala siyang masagot dahil galing lang pala iyon sa isang YouTube video na puno ng maling impormasyon. Ang kung sakit sa puso na makita ang mga seniors nating mga kapatid na umaasa sa wala. Kaya importante na malaman ninyo ang totoo. Ang totoo, mga kaibigan, hindi pa batas ang Universal Social Pension. Oo, narinig ninyo ako ng tama, hindi pa ito batas. Noong Mayo 21, 2024, inaprubahan ito ng House of Representatives sa ikatlo at huling pagbasa, ibig sabihin dumaan na ito sa lower house. Ang bill na ito ay House Bill 10,423 at nung aprubahan ito, halos 232 kongresista ang bumoto ng yes, kaya napakalakas ng suporta mula sa House of Representatives. Pero ang batas ay hindi pa tapos doon. Kailangan pa itong dumaan sa Senado, kailangan pang aprubahan ng mga senador at pagkatapos nito ay kailangan pang pirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. upang maging lehitimong batas ng bansa. Hanggang ngayong Nobyembre 2025, ang Universal Social Pension ay nananatili pa rin sa committee level ng Senado. Ibig sabihin, pinag-aaralan pa rin ito ng mga senador, hinihintay pa rin nila ang mga hearing, tinitingnan pa nila kung saan kukunin ang pondo, at wala pang schedule kung kailan ito ia-approve sa plenary session. Maraming mga senador na sumusuporta dito tulad ni na Senator Amy Marcos at Senator Risa Hontiveros at maging si Senator Erwin Tulfo ay nag-conduct na ng hearing noong Agosto 2025 para talakayin ang benepisyo nito. Pero ang totoo, mga kaibigan, ang ika-19 na kongreso ay malapit nang magtapos at kung hindi ito maipapasa bago ang sine die adjournment, ibig sabihin ay kailangan na naman itong i-refile sa ika-20 kongreso na magsisimula sa Hulyo 2025. Kaya ang tanong na dapat ninyong itanong sa sarili ninyo ay hindi kung aprobado na ba ito, kundi kung kailan ito magiging batas. At ang sagot ko sa inyo ngayon, based sa lahat ng impormasyong meron ako, ay wala pang tiyak na petsa. Kaya huwag kayong maniwala sa mga videos na nagsasabi na may pera na raw ngayong buwan
o bago ang eleksyon dahil ito ay malaking kasinungalingan. Ang ikalawang mahalagang katotohanan na dapat ninyong malaman ay ang tungkol sa halaga ng pensyon. Maraming fake news na nagsasabi na ang Universal Social Pension ay 1,500, 11,000 o kahit 12,000 per month. Mga kapatid, lahat ng ito ay hindi totoo. Basahin ninyo mismo ang House Bill 10, 423 at makikita ninyo na ang tunay na halaga ay ganito. Una, kapag naging batas na ito, ang initial na pension para sa mga non-indigent senior citizens, ibig sabihin, yung mga seniors na hindi naman lubos na mahirap pero walang malaking kita, ay 500 piso per month lamang. Pangalawa, sa loob ng 5 taon mula nang maging batas ito, ang lahat ng senior citizens, whether indigent or non-indigent, ay makakatanggap ng 1,000 piso per month. Hindi 1,500, hindi P11,000 at hindi P12,000. Ang 1,000 ay ang maximum amount na nakasaad sa bill. Pangatlo, para sa mga indigent seniors, ibig sabihin, yung mga mahihirap na seniors na kasalukuyang tumatanggap ng social pension mula sa DSWD, ay patuloy silang makakatanggap ng 1,000 piso kada buwan na binibigay na ngayon. Ito ay mananatiling ganoon hanggang sa magkaroon ng bagong adjustment. Kaya tigilan na natin ang mga fake news na nagsasabing may 1,500 piso pensyon. Walang ganyang halaga sa opisyal na dokumento. Ang totoo, ang implementasyon ng Universal Social Pension ay magiging phased, ibig sabihin, unti-unti. Ayon kay Congressman Joey Salceda ng Albay na isa sa mga malakas na taga-suporta ng batas na ito, ang kanyang panukala ay ganito. Sa unang taon, lahat ng seniors na 70 taong gulang at pataas ay makakakuha ng 1,000 piso kada buwan. Sa ikalawang taon, lahat ng 65 taong gulang at pataas ay makakakuha na. At sa ikatlong taon, lahat ng 60 taong gulang at pataas ay makakakuha na. Ang ganitong sistema ay tinatawag na phased implementation. At ang dahilan nito ay upang siguruhin na may sapat na pondo ang gobyerno at hindi bigla ang maglalabas ng napakalaking halaga na pwedeng mag-cause ng budget deficit. Kaya tandaan ninyo, mga kaibigan, ang tunay na halaga ay 500 hanggang 1,000 piso lamang at hindi ang mga malaking halaga na nababasa ninyo online. Ngayon, pag-usapan naman natin kung sino talaga ang makakakuha ng Universal Social Pension kapag naging batas na ito. Ang pangalan mismo ay nagsasabi na universal, ibig sabihin para sa lahat ng seniors. Pero may mga detalye tayo na kailangan pang linawin. Sa kasalukuyan, mayroon ng Social Pension for Indigent Senior Citizens na ipinapatupad ng DSWD. Ito ay para sa mga seniors na edad 60 pataas na mahihirap, walang regular na kita, walang pension mula sa SSS, GSIS o private insurance, at walang pamilya na sumusuporta sa kanila. Ngayong 2025, may 4,085,066 na indigent seniors ang tumatanggap ng 1,000 piso kada buwan sa ilalim ng programa na ito at ang total budget para dito ay 49.8 bilyon. Ang Universal Social Pension ay magpapalawig ng coverage na ito. So ibig sabihin kapag naging batas na ito, hindi lang ang mga indigent seniors ang makakakuha ng pension, kundi lahat ng seniors na edad 60 pataas, kahit may konting kita sila o may anak na tumutulong sa kanila. Ang tanging requirement ay kailangan mo ay registered senior citizen sa Office of the Senior Citizens Affairs or OSCA ng inyong lugar, kailangan mo ay may valid senior citizen ID at kailangan mong mag-comply sa validation process na gagawin ng DSWD or ng National Commission of Senior Citizens or NCSC, depende sa kung sino ang mamahala ng programa pagdating ng panahon. Pero may mahalagang reminder ako sa inyo mga kaibigan. Ang Universal Social Pension ay hindi nangangahulugan na ang mga seniors na may pensyon na mula sa SSS, GSIS o private companies ay makakakuha pa ng dagdag na 1,000 piso. Hindi ganoon ang konsepto nito. Ang Universal Social Pension ay supplementary income para sa mga seniors na walang sapat na kita
para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Kaya kung kayo ay retiree na may 15,000 piso o 20,000 piso monthly pension mula sa SSS o GSIS, malamang na hindi kayo qualified para sa Universal Social Pension dahil may stable income na kayo. Ang bill mismo ay nagsasabi na ang DSWD o NCSC ay gagawa ng evaluation criteria para tukuyin kung sino ang tunay na nangangailangan ng tulong na ito. Kaya huwag kayong mag-assume na dahil senior citizen kayo, automatic na makakakuha kayo ng pera. May validation process pa rin ito at kailangan ninyong patunayan na kayo ay tunay na qualified. Ngayon, pag-usapan natin ang tanong na sigurado akong nasa isip ninyo ngayon. Kailan ba talaga ibibigay ang Universal Social Pension? Mga kaibigan, ang sagot ko sa inyo ay simple pero masakit na katotohanan. Wala pang petsa. Noong Mayo 2024, iniaprubahan ito ng House of Representatives at pagkatapos noon ay ipinadala ito sa Senado noong Mayo 22, 2024. Ngayon, halos isang taon na ang nakalipas at ang bill ay nananatili pa rin sa committee level. Maraming mga senador ang nagrally para ipasa ito, lalo na si Congressman Joey Salceda na nagsulat kay Senator Amy Marcos noong Mayo 2025, sinabi niya na, "If there is a time to do this, it's now," dahil konti na lang ang session days ng ika-19 na Kongreso. Pero ang totoo, mga kapatid, ang Senado ay hindi pa rin gumagalaw ng mabilis sa bill na ito. Noong Agosto 2025, nagkaroon ng hearing sa Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development at doon ay nag-express ang NCSC at DSWD ng full support nila sa bill. Pero hanggang ngayon, wala pang final vote sa Senado. Ang reason kung bakit ang bagal ng proseso ay dahil sa budget concerns. Si Senator Joey Salceda ay nag-estimate na ang cost ng programa para sa unang taon ay 28.8 bilyon. Para sa ikalawang taon ay 43.7 bilyon. At para sa ikatlong taon ay 68.9 bilyon. Ang gobyerno ay kailangang maghanap ng paraan kung paano punduhan ang programang ito nang hindi nakakaapekto sa ibang mga pangangailangan ng bansa tulad ng education, health, at infrastructure. Kaya ang timeline na realistic, based sa lahat ng impormasyon na meron ako ngayon, ay ganito. Kung ang Senado ay mag-aprubahan nito bago matapos ang ika-19 na Kongreso sa Hunyo 2025 at kung pipirmahan ito ni Presidente Marcos agad, ang earliest na magsisimula ang payout ay probably sa fourth quarter ng 2025 or sa early 2026. Pero kung hindi ito maipasa ng 19th Congress, kailangan itong i-refile sa 20th Congress na magsisimula sa Hulyo 2025 at sa ganung case, ang implementation ay pwedeng madelay hanggang 2026 o kahit 2027. Kaya ang advice ko sa inyo mga kaibigan ay huwag kayong umasa na may makukuha kayong pera ngayong taon o sa darating na buwan. Maghintay muna tayo ng opisyal na announcement mula sa DSWD, sa NCSC o mula sa Office of the President. Huwag kayong maniwala sa mga YouTube videos o Facebook posts na nagsasabing ipapamahagi na ngayong Disyembre o bago ang eleksyon. Ang mga ito ay fake news at ginagamit lang nila ang pangalan ng gobyerno para kumita ng views at engagement sa social media. Ngayon, habang naghihintay tayo ng Universal Social Pension, pag-usapan naman natin kung ano ang mga benefits na pwede na ninyong makuha ngayong 2025. Maraming seniors ang hindi aware na mayroon ng existing programs na pwede nilang i-avail ngayon mismo, kaya makinig kayo ng mabuti dahil baka sakaling kayo ay qualified sa isa sa mga ito. Una, ang Social Pension for Indigent Senior Citizens. Ito ay 1,000 piso kada buwan na binibigay ng DSWD sa mga seniors na indigent. Ibig sabihin mahihirap, walang regular na kita, at walang suportang pampamilya. Ang payout schedule ngayon ay monthly, bi-monthly,
or quarterly. Depende sa location ninyo at sa arrangement ng DSWD regional office ninyo. Dati, binibigay ito every 6 months. Pero ngayong 2024 at 2025, mas madalas na ang payout para mas makatulong sa mga seniors. Kung kayo ay qualified na indigent senior at hindi pa kayo registered, pumunta sa Office of the Senior Citizens Affairs or OSCA sa inyong barangay or munisipyo. Dalhin ninyo ang inyong senior citizen ID, birth certificate, barangay certificate of indigency, at medical certificate kung mayroon. Mag-fill up kayo ng application form at pagkatapos nito ay dadaan kayo sa validation process kung saan pupuntahan kayo ng staff ng DSWD para i-verify kung kayo ay tunay na qualified. Ang prosesong ito ay maaring tuwagar ng ilang linggo hanggang ilang buwan, kaya mas maaga kayong mag-apply, mas mabuti. Pangalawa, ang Expanded Centenarians Act. Ito ay Republic Act No. 11,982 na nag-provide ng cash gift sa mga seniors na umabot sa milestone ages. Kung kayo ay 80 taong gulang, makakakuha kayo ng 10,000 pisong cash gift. Kapag umabot kayo ng 85, another 10,000 pisong cash gift. Kapag 70, another 10,000 pisong cash gift. Kapag 75, another 10,000 pisong cash gift. At kapag umabot kayo ng 100 taong gulang, makakakuha kayo ng 100,000 piso, one-time cash gift. Ang programa na ito ay nasa ilalim ng NCSC na at ang total budget para dito sa 2025 ay 3 bilyon at 100 milyon. Kaya kung kayo ay papasok na o nakapasok na sa mga milestone ages na ito, siguraduhin na kayo ay registered sa NCSC at may updated na records para makuha ninyo ang benepisyo na ito. Pangatlo, ang mga discounts at privileges na saklaw ng Senior Citizens Act. Maraming seniors ang hindi alam na entitled sila sa 20% discount sa restaurants, grocery, medicines, at iba pang basic necessities. May VAT exemption din kayo sa mga pagbili ng goods and services, lalo na sa medical at dental services. May priority lane din kayo sa mga bangko, government offices, airports, at iba pang public establishments. Kaya siguraduhin na lagi kayong may dala ng Senior Citizen ID para ma-avail ninyo ang mga benepisyo na ito. Pang-apat, ang PhilHealth benefits. Kung kayo ay senior citizen, automatic na kayo ay enrolled sa PhilHealth at may free hospitalization kayo hanggang sa certain amount depende sa case ninyo. Maraming seniors ang hindi nag-a-avail nito dahil hindi nila alam kung paano mag-process ng claims o dahil hindi nila nare-renew ang kanilang PhilHealth membership. Kaya siguraduhin na ang inyong PhilHealth ay active at pag may hospitalization kayo, tanungin ninyo agad ang hospital kung paano mag-file ng PhilHealth claim para hindi kayo magbayad ng out-of-pocket. Kaya habang hinihintay natin ang Universal Social Pension, i-maximize na natin ang mga existing benefits na meron na tayo. Huwag tayong magsayang ng panahon sa paghihintay sa mga bagay na wala pa, kundi gamitin natin ang mga resources na available na ngayon. Mga kapatid, sa pagtatapos ng video na ito, nais kong bigyan kayo ng mga practical na tips para hindi kayo ma-scam at para siguruhin kayo ay updated sa totoong impormasyon tungkol sa Universal Social Pension. Una, huwag kayong maniwala sa mga videos o posts na walang source. Kung may nakita kayong balita tungkol sa social pension, i-check ninyo kung mula ba ito sa official government websites tulad ng dswd.gov.ph, ncsc.gov.ph, o pna.gov.ph. Huwag kayong maniwala sa mga random YouTube channels na puno ng clickbait titles at walang konkretong impormasyon. Pangalawa, huwag kayong magbigay ng personal information o pera sa kahit sino. Maraming scammers ngayon na nagte-text or tumatawag, sinasabi na kayo ay qualified sa pension at kailangan lang daw ninyong magbayad ng processing fee or magbigay ng bank details. Mga kapatid, ang government ay hindi humihingi ng processing fee para sa social pension, lahat ng application ay libre. Kaya kung may tumawag sa inyo at nanghingi ng pera, scam ito, i-report ninyo agad sa PNP or sa DSWD. Pangatlo, siguraduhin na kayo ay registered sa OSCA
at may valid senior citizen ID. Ito ang inyong primary identification para sa lahat ng government benefits, kaya kung wala pa kayo nito, pumunta na sa OSCA ng inyong barangay at mag-apply. Pangapat, mag-join kayo sa legitimate senior citizens organizations sa inyong lugar. Ang mga organisasyong ito ay may direktang connection sa DSWD at sa NCSC at sila ang unang makakaalam kapag may bagong programa o kapag nag-start na ang payout ng Universal Social Pension. Huwag kayong sumali sa mga suspicious groups sa Facebook na nangongolekta ng membership fees o nangako ng instant cash aid. At panghuli mga kaibigan, mag-stay informed. Panoorin ninyo ang mga legit news channels, basahin ninyo ang official government announcements, at huwag kayong magpapaniwala sa mga fake news. Ang pinakamahalagang lesson na gusto kong ibahagi sa inyo ngayong araw na ito ay ito. Ang Universal Social Pension ay isang magandang programa na makakatulong sa ating mga seniors. Pero ito ay hindi pa batas hanggang ngayon at wala pang tiyak na petsa kung kailan ito magiging available. Ang totoo, ang proseso ng batas ay mabagal at kailangan nating maging patient at realistic sa ating expectations. Kaya sa mga seniors na nanonood nito, huwag kayong umasa sa mga fake news na nag-promise ng instant money. Instead, focus tayo sa mga existing benefits na available na ngayon tulad ng Indigent Social Pension, ng Expanded Centenarians Act, ng Senior Citizen Discounts, at ng PhilHealth Benefits. Gamitin natin ang mga ito habang hinihintay natin ang Universal Social Pension na sana ay maipasa na ng Senado sa darating na mga buwan. At sa mga anak at apo ng mga seniors, tulungan ninyo ang inyong mga magulang at lolo't lola na maging informed at protected mula sa mga scammers. Samahan ninyo sila sa DSWD office kapag kailangan. Tulungan ninyo silang mag-apply para sa mga benefits at siguraduhin sila ay safe at hindi na-exploit ng mga taong may masamang intensyon. Mga kaibigan, iyan ang totoo tungkol sa Universal Social Pension. Walang 1,500, walang 11,000, walang 12,000. Ang totoo ay 500 to 1,000 per month lang at hindi pa ito batas hanggang ngayon. Kaya huwag kayong magpadala sa fake news, mag-stay informed at mag-rely sa official government sources. Salamat sa inyong pakikinig at sana ay nakatulong ang video na ito sa inyo. Kung may tanong kayo, mag-comment sa baba at tutulungan ko kayong sagutin based sa latest information na meron ako. Hanggang sa muli, mag-ingat kayo, manatiling healthy, at sana ay matagal pa kayong mabuhay para makita ninyo ang araw na magiging batas na ang Universal Social Pension. Mabuhay ang ating mga seniors at mabuhay ang Pilipinas!